Sa isang mundong binura ng apoy at abo, ang paghinga ay isang tagumpay at ang pagsikat ng araw ay isang paalala ng lahat ng nawala. Sa ilalim ng kulay kahel na langit na tila ba walang katapusan, gumagalaw ang isang anino sa mga guho ng sibilisasyon. Ang nakaligtas isang multo sa sarili niyang lungsod ay naghahanap ng anumang maaring magpatuloy ng kanyang buhay sa isa pang araw. Ang bawat bukas na lata, bawat patak ng maruming tubig ay isang panalangin na sinagot sa isang mundong matagal ng biningi ng katahimikan. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Dahil sa mundong ito, ang pag-iral ay ang tanging layunin. Isang araw, sa paghahanap niya sa isang halos gumuho ng librarya, kung saan ang mga aklat ay naging abo na lamang, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang diary na kahit paano ay nakaligtas sa pagkabulok. Sa mga pahina nito, nabasa niya ang mga salita ng pag-asa. Isang kwento tungkol sa isang lugar na tinatawag na sanctuary, isang sagradong kanlungan na hindi umano naabot ng pagkawasak. Para sa isang taong ang tanging kilala ay pagkasira, ang ideya ng isang lugar na buo pa ay isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang nanlalamig na puso. Ang sanctuary ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang pangako, isang bagong direksyon sa kanyang walang patutunguhang paglalakbay. Dala ang bagong pag-asa, sinimulan niya ang isang mapanganib na paglalakbay. Ang daan patungo sa sanctuary ay hindi madali. Kinailangan niyang tahakin ang mga lugar na nababalot sa dilim, kung saan ang mga anino ng mga mutant ay gumagala na parang mga bangungot na nagkaanyo. Bawat tunog, bawat galaw ay isang banta sa kanyang buhay. Sa isang maaksyong tagpo, ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunang liksi at bilis upang makaiwas sa mga ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pagtakbo at pagtago. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo na ang mga mata ay puno ng karunungang dala ng panahon. Ibinigay sa kanya ng matanda ang isang kakaibang buto, kumikinang na may mahinang ilaw, at itinuro ang landas na dapat niyang tahakin. Ang huling pagsubok ay isang gumuhong tulay na nakabitin sa ibabaw ng isang napakalalim na bangin. Gamit ang kanyang talino at lakas, maingat siyang tumawid. Bawat hakbang ay isang pakikipagsapalaran sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang sa wakas ay marating niya ang lokasyon ng sanctuary, ang kanyang nakita ay hindi isang paraisong puno ng luntiang halaman at malinis na tubig na kanyang inasahan. Sa halip, sa gitna ng isang malawak na crater, nakatayo ang isang higante at kumikinang na puno. Ang mga sanga nito ay umaabot sa langit, at mula rito ay nagmumula ang isang mahinang pulso ng liwanag at enerhiya. Dito niya naintindihan. Ang sanctuary ay hindi isang lugar para manirahan. Ito ang pinagmumula ng bagong simula. Ang maliliit na kumikinang na buto na nagmumula sa puno ay kumakalat sa hangin. Dala ang pangako ng bagong buhay sa tigang na lupa. Ang puno ay ang puso ng muling pagsilang ng mundo. Habang nakatitig sa kahangahangang puno, isang bagong layunin ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya mananatili sa sanctuary. Kumuha siya ng ilang buto mula sa puno. Ang mga ito'y mainit at puno ng buhay sa kanyang palad. Sa huling eksena, makikita siyang naglalakad palayo sa kumikinang na puno. Hindi na isang taong naghahanap lamang ng paraan para mabuhay, kundi isang tagapagdala ng pag-asa. Maingat niyang itinatanim ang mga buto sa lupang kanyang dinaraanan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa pagtakas sa kamatayan. Ito na ngayon ay tungkol sa paghahasik ng buhay. Ang kanyang misyon ay hindi na lang ang mabuhay, kundi ang muling pagbangon ng mundong minsan niyang inakalang patay na.